Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisperer, ang inyo pong lingkod. Ang bibigyan ng mensahe po sa inyo mula po sa Divine, mula po sa Holy Spirit, mula po sa Ancestors, Spirit Guides, kay God, of course, sa Ascended Masters, yan, Elementals, yan, di ba? So, kamusta po tayong lahat? Ako yung lubos po nagpapasalamat sa patuloy po na sumusubaybay nitong ating YouTube channel na Angel Whisper 11. And for mga bago lang po no, na nandito sa ating channel, is this is more on spiritual, no? Spiritual reading, or spiritual awakening or spiritual journey, no? So, nais ko pong magpasalamat talaga ng bonggang-bongga sa inyong lahat dahil andyan po kayo palagi, patuloy po na nagko-comment, and maraming salamat po lalo dun po sa mga tao talagang na nagpapasalamat din naman po kasi po talaga marami rin po natutunan sa ating mga readings. So, ibig sabihin po lang nun is, kumbaga, yun po is, kasi yan naman po talaga is nanggagaling po talaga sa ating mga Holy Spirit or sa mga Ascended Masters, sa mga guides po ninyo, ancestors, lalo na po sa mga ancestors, no, lalo para dun po sa mga talaga mga healers po, no, na gustong kayo pamanahan, mga ganon, ano, bigyan ng kakayanan din, lalo na po yung mga namaalam na. Okay? So, now is, syempre, gusto ko po magpasalamat po sa patuloy po na nag-avail ng ating miracle oil, no? Ayan, so, again, sa mga bago pong nanonood, ang miracle oil po natin is dito po galing, no? So, ito po is may mga sangkatutak na mga herbs, ugat, puno, kahoy, ganyan. Ayan, and of course, may mga ano din po siya, lots of mga orasyon talaga, no? Mga buhay at banal na salita. And also with this, no? So, nahaluan po siya ng ganito. Okay? And plus, nakapagpalakas din po lalo dyan, no? Especially sa mga ganyan, is yung nilagyan ko po siya ng ito po, no? May combination din po yan ng langis ng Biyernes Santo, which is nandun po sa altar. No, doon ko na po, hindi ko na po nilagay dito kasi masikip na po yung lamesa ko. Okay? So, maraming salamat po. Okay? So, sa mga nag-avail po dyan, meron po akong post doon sa Angel Whisper 11 na page, no? Yung patunay po, no? Pero isa lang pa lang po yung nalalagyan ko ng feedback. I mean, ng post, no? Yung mga feedback sa ano. Hindi ko pa po makita yung iba, wala rin akong oras magkalkal po ng photos ko or ng gallery ko. Pero mga na-screenshot ko na po yon. Okay? So, sa mga amulets po, still, nandito rin po. At nagpapasalamat din po ako doon sa mga yon, ano? Maraming salamat po. Sa mga nag-avail at talaga naman po naniniwala sa ating mga amulets. Okay, so now is nais ko pong ipamahagi sa inyo na dapat pa po is kagabi ko pa po to i-upload, no? About po to sa isang this is a vision, ano? This is a tarot vision, no? So ito isa mensahe po sa akin to na sa vision po is nagpakita po, no, ang one of your parang sibling, no, maybe kapatid na lalaki or babae. Pero sa nakita ko po dito is kapatid yung babae na may sinasabi, no, na parang tinamaan doon sa last reading po natin, no. Yung pinakahuli ko pong reading, no, kung sino man po ang ano po no, that's about inheritance, no. So doon po maybe nasaktan siya doon or tinamaan siya doon, no. So kaya po siya nag-appear ngayon sa aking vision. So yun po yung hihingi natin ng mensahe. Kukuha po tayo ng mensahe from God, no? From God, direct to God and to Jesus Christ, to Mama Mary, kung ano po yung nais ipahatid nung inyong sisterette, no? Or ng inyong kapatid sa ngayon, kung ano po yung nararamdaman niya, ano pong eksena niya sa buhay, yung ganon, no? So, hihingi po tayo ng message sa kanya mismo. Okay? So, gagamit lang po tayo ng oracle cards. Wala po tayong tarot cards kasi po ang kailangan ko po talaga dito is a message. Direct message from Holy Spirit. From God, from Ascended Masters, from your spirit guides, ancestors, and of course, sa mga elementals. Okay? So, more on, gagamit po tayo ng apat na oracle card. Okay? So, sit back and relax. Listen. Okay.
So, let us pray muna. Panginoong Hesukristo Ama, Panginoong Diyos Ama sa langit, mahal na Birhen Maria, ako po'y naririto muli sa inyong harapan para po makapaghingi po, humihingi po ako sa inyo ng basbas na inyo pong pakibasbasan ang mga barahong ito patungkol po sa vision na ibinigay ko sa akin nung isang araw pa po na ngayon ko lang po ipamamahagi sa aking mga collective, sa aking mga viewers, subscribers, followers. Naway kami po inyong samahan, naway ako'y inyong lapitan, bulungan, kausapin para po sa mensaheng nais ko pong ipahatid sa kanila. Nang sa ganun po, masagot ko ang lahat ng kanila mga katanungan. Ako po nananalangin din po na kami inyo pong bigyan ng kaligtasan, ilayo po sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang po klase ng karamdaman at tukso. Naway kami po inyong hipuin ang inyong malalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na espiritu para po sa kaganda po ng aming mga kalusugan at kabuhayan. Ligtas niyo po kami palagi. Maraming salamat po. Pakibasbasan po itong mga ito. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. Okay. So ano ba ang mga pinuputok ng butche nito, no? Ano ba ang meron? Okay? So, ano ba ang meron at bakit parang ano na ba nangyayari sa kanyang nitong mga nakaraan, ano? Kung ano na ba, maganda ba na ang buhay niya? Ano ba? Ano ba? Okay, so alamin natin, ano? Kung ano na ang meron. At bakit parang gitil na gitil siya doon sa reading. Okay? So, now is andito yung parang we have the construction, no, for the first card. So, andito yung parang, alam mo yon, pilit niyang binubuo, no, yung mga pangarap niyang nawasak, no. Meron siya mga pangarap, no, na noon is halos na andyan na, buo na. But then, dahil merong mga struggles na nangyari sa buhay niya ngayon, is andito pinipilit niyang buuin muli ngayon. No, pinipilit niyang pagandahin, plansyahin ang nangyayari sa kabuhay niya ngayon, no. So, tingnan pa natin kung ano pa yung mga nangyayari sa kanya, no? Kasi halos kumuha na siya ng maraming tools or maraming kagamitan or marami siyang mga ginagawa ngayon or andun na kumpleto niya na kung ano yung mga dapat gamitin para maging maayos ulit ang kanyang buhay, ang pamilya, lahat, business, career, no? Pero tingnan natin kung ano na nangyari. And now, isang dito yung talagang nakikipaglaban siya or talagang dinidepensahan niya kung ano man yung mga nawasak sa kanya. Na tipong, pilit niyang binubuo, pilit niyang pinagaganda muli o ginagawa niyang smooth ulit ang lahat. No? Kasi lahat damay. No? So, andyan na yung talagang, kumuha na siya ng kahit kung ano-anong mga tools, kung ano-anong mga gamit. No? Lahat, as in talagang kompleto na siya. But then, tingnan natin kung ano yung naging resulta, no? Kasi sa nakikita ko dito is, andito yung pati pandepensa is meron na siya. Maybe may mga amulets na rin to, na kung ano-ano, para hindi siya tablad kasi nga inaalat na tong taong to. So, andito na yung marami na siya mga kung ano-ano nakasabit, kung ano-ano mga gamit, no? Kung ano-ano dinidikdik, mga herbs, mga ganyan, kung ano-ano na rin ang ginagamit niya. Katulad ng ginagamit niya dito. No? Okay, so we have the messenger here. So maybe meron din siya, talaga meron siyang mensahe sa'yo actually sa nakikita ko doon sa vision ko, na talaga meron siyang mensahe sa'yo. No? Or maybe, one day talagang parang gustong-gusto ka niyang sadyain. No? Gusto ka niyang kausapin, gusto niya meron siyang sabihin sa'yo. But then, hindi niya alam kung kailan yung right time, kung kailan ang God's perfect time. Kasi, till now is alam niya sa sarili niya na malaki ang pagkakasala niya sa'yo, and andito yung hindi niya alam kung tatanggapin mo siya, kung marereject ba siya, or what. Okay? Gusto niya na magkaroon ng talaga, makipag-communicate sa'yo. And, see, ito kasi pinairal na noon. No, yung pagiging greedy niya, pagiging sakim, pagiging makasarili, and kahit na gano'n, alam niyo yung tipong ginagawa niya yung mga gano'ng pangyayari na sinasarili niya or parang gusto niya sa kanya lahat, kami ng lahat, no? Pero andun niya sa sarili niya, parang kinukumbinsi niya yung sarili niya na ako dito, inosente ako dito. Yung mga tipong gano'n. Pero andito talaga yung talagang pinipilit niya, no, na pabagsakin ka and kunin niya kung ano yung lahat na nasa sa'yo.
no? Kung ano man yung meron ka, spiritual, physical, mental, emotional, gusto niya makuha yan lahat sa'yo. Actually, nakuha niya yan before. Nakuha niya yan sa'yo, pero ngayon bumalik na yan. Pero mas siksik, ligdig, umaapaw ang binigay sa'yo ng Panginoong Diyos Ama nung bumalik na sa'yo yan. And now, lahat ang binato niya sa'yo ngayon is binalik sa Kanya. Okay? So, lahat po is backfired. Okay? Okay, so ano pa ba ang ano niya? Actually, yan isa sa pinagsisisihan niya din. No? Yes, see? Pa-victim siya dito. No? Pa-victim siya. 'Di ba? Na wala siyang alam, hindi ko ginusto 'yun, hindi ko gusto 'yun. Hindi ko alam 'yun. Pa-inosente effect siya dito. No? Pa-inosente na siya yung lumalabas na kawawa sa pangkalahatan, na ikaw yung walang yan, na ikaw ang gumawa ng kasamaan, na ikaw tong sakim, ikaw tong ganid, mga ganyan, ano? Okay, so we have the current lifetime, no? So andito yung ano, no, sinasabi na parang till now, no, is talagang andito yung meron siyang mga tipong binabalik-balikan na mga pangyayari sa inyo since childhood hanggang sa nandito na kayo sa adulthood na tinatawag, no? So now is parang mas nag-trigger or parang oo ganon, nag-trigger yung galit na sa'yo. Na kumbaga dati is puro selos lang na medyo may galit na rin kasi talagang ang kasunod naman ng selos is galit, no? So andun yung gigil na gigil, no? And yun na, nung parang andito na kayo sa adulthood is meron na parang na-open kayo sa ganito sa spiritual is ngayon is andito yung talagang ito yung way niya para pahirapan ka, bigyan ka ng kung ano-anong karamdaman, malas sa buhay, malas sa marriage or sa relasyon, ganyan, no? Bigyan ka ng toxic na buhay. Ganun na nangyari sa'yo. But now, talagang ang pagkakaalam ko dito is ang backfire na po ito eh. Kaya hindi ko pa, last year po, no, nagkaroon ako nito ng reading about dito sa sister mo. Okay? So, next is animals. Yes, so careful, no? Careful kayo, no? Ito is, ano ha, ang tawag doon, literally, no, is andito po yung, ingatan nyo rin po yung mga alaga nyo mga pets. Kasi isa rin po yan sa parang pinatatamaan niya, na ayaw niya ng paramihin. Na ayaw niya ng paramihin, na ayaw niya na madagdagan. Kasi yung mga pets na meron po kayo is may mga spirits din po yan na talaga nagpoprotekta sa inyo. For now, meron man kayong isang pets na halos parang naghingalo na o nagkasakit ng matindi, pero andun yung ginamot nyo and now nakasurvive and ngayon malakas na ulit, makulit na ulit. Okay? So, ito po is, sa ngayon po, is kailangan nyo rin po silang bantayan, basbasan, insensuhan, para hindi po sila lapitan ng mga galing po dito sa taong to. Okay? So, ito kasi is talagang palaban, no? Na talagang to the point na talagang gusto kang, alam mo yung from puti, gusto kanyang mapunta sa dark side, na talagang gusto kanyang galitin, gusto niyang maghiganti ka, magalit ka, na maging ano ka din, mangko. Pero, alam ko na ikaw ay hindi para mapunta doon dahil yung faith mo sa kanila, yung faith mo kay God especially, yung kapit mo kay God is talagang super strong, no? Super strong, super higpit. Kaya lahat ng mga iniisip na ikaw ay babaliktad, sorry, wala sa plano mo yun. Okay? Wala sa listahan mo yun. Okay? So, we also have the food, no? So, sinasabi dito na kailangan mo mag-ingat din sa mga food. Again, sa mga food, no, isang kailangan nyo po talaga dito is lagi nyo po dadasalan. Okay? Yan. Kasi actually dito, no, kung napansin nyo po, no, siguro last year, lumobo kayo, no, nagkaroon po kayo ng beauty spell na parang andito nga yung pinapalapad ang katawan ninyo, andun yung pinaiitim kayo, andun yung marami, no? Marami. Like, andun din yung hair fall ninyo, andun yung, ang dami yung maliliit na, butlig-butlig sa muka, mga ganyan. So, yan yung mga isa sa mga ganyan. Pero, this is, ang way niya po dito is yung pagkain niyo po ng mga sweets talaga. Pero, ang target niya po dito is talagang lumaki ka. Kasi insecure siya sa mala Coca-Cola body ninyo. Okay? So, isa po yan. See? This is a confirmation, no? Na talagang andito yung beauty spell, no? So, pero hindi kanya pwedeng galawin. Kasi from
time na talagang ikaw ay binanatan is talagang you are already a direct descendant, no? So talagang andito yung you are direct from God, na talagang yang nasa sayo is galing sa taas, galing kay God, na kung ano man ang meron ka spiritual, dahil alam ni God na kung anong atake ang kayang gawin nito. Kaya mismo si God directly is talagang nag-guide sa'yo, binantayan ka, binakuran ka para maproteksyonan ka at hindi ka masaktan. Hindi lang ikaw, pati buong pamilya mo. Okay? So, continue mo lang yung, alam mo yun, yung panata, yung ganyan, pananampalataya mo sa Panginoong Diyos Ama. And lahat is kasunod na, no? Lahat ng swerte, lahat ng kaginhawahan, lahat ng kapayapaan ng gusto mo, mapapasayo. Okay? See? Ngayon is na siya, healer na siya, no? Healer siya, pero herbalist, ganyan, ano? Pero yun nga lang is, siya, kumbaga, na inabuso niya. Hindi niya sa maganda dinala eh. Ikaw, nasa putian ka, siya nasa kadiliman. No? So, yun yung way, no? Kaya ngayon is, alam mo yung tipong, hindi ka niya magalaw, hindi ka niya masaktan, kasi bumabalik lang sa kanya, no? Lahat ng pananakit na ginagawa niya sa iyo, bumabalik sa kanya. Lahat ng ginagawa niya pananakit na gusto gawin sa mga anak mo, nangyayari sa kanya at sa asawa niya, ganun din. Or what? Kung ano man. Okay? Bumabalik lahat. Balik. Okay, so what else? Ano ba ang pinuputak nito? Okay. Wow, ang dami niyang gustong sabihin. Okay. Okay. So, this one. See? Humihingi pa siya ng tulong niyan. Kasi sa pagkakaalam ko po talaga dito sa sisterette mo na ito, is kung dati, no, kayang-kaya kanyang pabagsakin, kayang-kaya kanyang kayang-kaya kanyang manipulahin, kayang-kaya kanyang utuin. This time around, no. Kasi yan ang ginawa niya sa'yo. And with the help of the group, no, or tribe, hindi lang siya nag-iisa. Merong nagturo sa kanya or merong guide sa kanya para gawin sa'yo lahat ng mga spiritual attacks na yan. No, na magkaroon ka ng depression, magkagulo kayo ng pamilya, maging, alam mo, pasaway ang mga anak mo, asawa mo siguro nang bababae na, yung mga tipong gano'n, at to the point na muntik na kayo maghiwalay. Yan, siya may kagagawa yan, paglapad ng katawan mo, yung pagiging tamad mo, ganyan, siya lahat ang may gawa niyan, okay? And now, is andito rin yung talaga, may mga palipad hangin siya. For sure, no, last year, or siguro mga couple of years ago, is andito yung talagang madalas ka makaramdam ng hilo at pananakit ng ulo. So, yan yung talagang sakit ng ulo na is hindi basta sakit ng ulo, kundi ito yung sakit ng ulo na talaga namang halos binibiyak na. Nakailang laklak ka na ng paracetamol or ng ibuprofen, is talagang wala naman talab. Bakit? Kasi spiritual yun. Gamit ni Mangku or yung sisterette mo. Yun. Okay? So, this is from a secret society na talaga namang, alam mo yun, alam nila no? Alam nila kung anong kakayanan na meron ka. Dahil ramdam nila kung gaano ka kalakas. Pero andun yung talagang umaasa sila na yung mga bato nila sa'yo, hindi na lang kasi isa to eh. So marami na to. Marami na. 4. So sa nakikita ko, 4 na tao ang gumagawa sa'yo aside sa kanya. So there are all 5. No? So pero andun nga yung talagang failed. No? They are all failed. Hindi sila nag-succeed dun sa walang successful. Hindi sila naging successful sa mga pinagagagawa nila. Okay? So, eto kasi is, alam mo yung tipong, andun yung obsession, ano? Baliktad pala. Ayan. So, andito yung obsession na talagang, alam niyo yung tipong, meron siyang mga spies, no? Spies, like, spiya, no? Na talagang pinupuntahan ka sa bahay. Pero ito is more on demonic entities, no? Like mga fallen angels maybe na pumupunta sa iyo na isa sa mga alagad niya na nalalaman o naninira ng mga gamit ninyo, appliances ninyo, mga ganyan, no? Yan yung mga target niya. Na para kasi alam niya yan eh. Alam niya yung tipong ito yung mga gusto mo na mga gamit na talaga importante sa iyo ngayon. Yan yung mga kung ano yung importante sa iyo, yun yung sinisira niya. Okay? So, now is ito. So, nag-explore talaga siya. As in, talagang pinag-aralan niya at nagpunta siya kung saan-saan para lang maging malakas siya or maging mas makapangyarihan siya. Para lang sa'yo, para lang patayin ka, para lang mawala ka sa mundo, para mapunta sa kanya lahat. No?
Okay? So, let's see kung ano pa ang mensahe. Dito na po tayo sa second card. Okay, now, as in ngayon is talagang stress yan. Okay? Bakit? No? Kasi andito na yung successful ka na sa buhay mo, no? Talagang andito yung nakikita niya, nalalaman niya na iba na yung takbo ng buhay mo ngayon. Nandito ka na sa alam mo yung hindi mo naman ine-expect na magkakaroon ka ng ganyang klase ng buhay. But with the help of God is na andyan yung na-reach mo kung ano yung mga gusto mo sa buhay na hindi naman talaga yun. Hindi ka naman, pero para sa'yo parang sobra-sobra na, no? And now, nalalaman niya to, no? Nalalaman niya to. Okay, so what else po? God, please. God, please. Bigyan niyo po ako ng mensahe, God. Thank you po. Kung ano po yung pinuputak nito, kung ano na ba ang kalagayan niya po ngayon. Ito po ba malaman? Okay. Still, no, is cut the cords, no? At dito yung talagang kailangan mo na. Ito yung ayaw niya. Na talagang pinutol mo yung relasyon mo sa kanya, yung ugnayan yung dalawa, even sa communication is talagang pinutol mo na. No? Well, sino ba naman? Hindi naman kasi kayo talaga para magpanagpo. And kagustuhan na rin ni God yan. Si God na rin ang gumawa ng way niyan para talagang kayo ay magkaroon ng distansya. No? Or talagang huwag nang magkaroon pa muli ng pagkakataon na magkaharap o magkausap po sa uli. Okay? Okay, so God, what else? God, I need your message. Holy Spirit, please help me. Send me your messages. Thank you. Okay. So, till now kasi is talagang niloloko ka nito, no? And now is andito naman yung talagang parang pinapakalma niya na lang yung sarili niya or andun yung pinipilit niya maging kalmado sa nangyayari sa kanya ngayon. Kasi kahit na stress siya at alam niyang successful ka at alam niya rin na talagang pinutol mo na yung ugnayan, ano, still is na andito pa rin yung talagang parang, alam niyo yun, niloloko na lang yung sarili niya, no? Na, and, andito yung talagang, pilit na pinapakalma yung sarili niya na parang, babalik din na ako sa dati, babalik din ang lahat sa dati. Yung mga ganon. Pero alam niyo ba na talagang, ito is talagang super humingi na rin ng sorry kay God. But it's too late, no? Kasi, ilang beses, again, hindi lang 3 beses, 4 beses, 5 beses, 6 na beses na winarningan to ni God, pero hindi siya nakinig. No? To the point na talagang ikaw is talagang pinangangalagaan maigi ni God ng mga ascended masters na ito, ng mga guides mo, no? Pero still andun pa rin yung attacks. Marami ka rin mga gabi na tinamaan ito, no? At talagang alam mo din sa sarili mo na talagang nasaktan ng mga ito dahil nakikita mo rin sa vision, no? So, or sa vision or sa dreams mo siguro, no? Pero andun yung talagang sige pa rin ang atake niya. So, this time, no, is talaga nagbingi-binihan si God. So, parang kailangan niya munang i-embrace kung ano man yung mga sufferings na meron siya ngayon. Okay? Si God naman po kasi is talagang super giver, no? Giver, generous, very kind, very loving, protector, 'di ba? Pero once may hangganan din po. Kung natatandaan po ninyo yung kwento po, no, or testament ni Moises, no, na naalala niyo po ba yung first child, no, na parang namatay, no? Pero may ginawa atang ritual, no, si Moses para ma-save yung mga yon na kailangan kumain ng ganito at kailangan lagyan ng krus yung mga pinto para hindi pasukin ng spirit na iyon, para hindi mamatay ang mga first child or firstborn, no? So, ganun din naman po si God. So, parang alam niyo yun, kahit na gano'ng kabait si God, pero kung halimbawang sobra na yung pamamalakad, sobra na yung ugali ng tao, is talaga pong kailangan parusahan, no? Para naman po magtanda. Okay? Okay, so siya is talagang talunan, no? Talunan talaga to, no? And even yung mga elementals na meron siya is ganun din. And itong taong to is talagang sidekick din, no? Ito is talagang alam niya talaga yung mga galawan mo dito, no? Alam niya yung mga galawan mo, alam niya kung ano yung mga nangyari sa iyo. Alam niya rin, actually nakakaroon kayo nitong telepathically na usapan, no? Yun nga lang ini-ignore mo and talagang pinipilit ni God na hindi makapasok sa iyo, sa isip mo yung mga mensahe niya.
And even yung mga salita mo or mga plans mo, mga isip mo, is talagang hindi rin niya para makapasok sa loob. Ganon. Meron siya kasing psychic abilities talaga na kaya niyang makipag-usap through mind. No? Pero andun yung nilagyan din ni God yan ng boundaries. Okay? So, binlock ni God yan sa'yo and also with your family na hindi makapasok. No? So, kumukuha na lang siya siguro ng mga ibang mensahe or ibang mga ways para malaman kung ano na estado mo sa buhay ngayon. No? Pero directly, no. Wala na siyang gano'n. Para ma-monitor ka, malaman niya kung ano na ang buhay mo, wala na siya. Okay? So, what else po? What else po? Holy Spirit, please. Ano pa po ba ang pinuputak nito? Okay. So, now she's wondering, no, na, or still asking, no, kasi parang, yun nga na, parang laging iniisip niya na siguro nga talagang you are divinely protected kaya hindi ka na tinatabla ng mga alam mo yun ng mga bato niya, ng mga buga niya or ng mga spell works na mga nanggagaling din sa mga tropa niya or kung ano man, no? Kasi nga alam niya na healer ka na ngayon. Alam niya na talagang ikaw is nasa divine, na ang bit-bit mo is a divine light, na ang lahat ng mga halos ascended masters is nasa sayo. And for sure, no, kung meron ka ng mga 8, 10 sa ascended masters, bababa pa para gabayan ka. Dahil malaki ang mission mo dito sa lupa. Okay? So now is alam na rin lahat ng mga dumadating sa'yo is lahat good karma and bad karma sa kanya. And even spirit guides or maybe yung mga loved ones ninyo na nag-passed away is talagang naandyan din to guide you and to love you, to protect you, no? Na talagang nawala sa kanya. Na kumbaga dati is nasa kanya, but then lumihi siya ng landas, nagpunta siya sa dark, no? So, iniwan din siya. And now, andito lahat sa'yo, no? Para protektahan ka at tulungan ka sa mission na ginagawa mo ngayon. Okay, so what else po? Any messages pa po? From my vision? Para sa akin po mga collectives. Wow, so you're healed. Yes, totally healed. Plak, 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 plak. You are totally healed. O, diba? Kasi, alam nyo, wala silang karapatan na saktan kayo kasi chosen one kayo eh. And earth angel kayo. So, walang sino man ang may rights, no, para kayo ay saktan. Ang tanging dapat nilang gawin, no, ng mga taong nakapaligid sa inyo is pasayahin kayo, maniwala sa inyo, pakaingatan din po kayo, no? Wala pong sino man. So just have faith, darling. Okay? Have faith. Have faith always, no? Okay. Ano pa po ba ang mensahe ninyo po? Okay, so we have the demonic entities, no? Mag-i-spy sa'yo, stay. No, pero again, hindi yan nakakapasok sa inyo. Okay? Yan. And still, kailangan mong gawin is share your blessings mo. Kasi dahil dyan is nagagalit siya. Na talagang andito ka sa parang, hindi mo sinarili or hindi ka naging selfish kasi talagang i-share mo yung kung ano yung dapat, no? Na para din sa iba. Hindi mo kinamkam, no? Kaya itong share your blessings talagang gamit mo itong salitang share your blessings, talagang i-share mo sa iba ng walang patumpik-tumpik, no? Ayan yung kinagagalit mo, na masyado ka mapagbigay, masyado ka mabait, mga ganyan. Okay? Okay, so what else? Now, she is so very uncomfortable. Yes, kasi talagang nagsasuffer siya ngayon, no? Dahil dyan sa galit, dahil dyan sa inggit na yan, ngayon siya nagsasuffer. Kasi nga, sinabi ko na naman ito na talaga nagba-backfire na, no? So, isa yan sa mga mensahe sa'yo, doon sa vision ko, sa pinakikita sa akin na talagang bumubulong siya na alam mo ba kung ano ba nangyayari sa akin ngayon? Ganito na, ang hirap ng kalagayan ko ngayon, ito ganyan, no? Pero inakalmado way niya sinasabi, wala namang bunganga, ganon. Hindi naman ganon. Sa nakikita ko doon sa vision ko, no, malumanay naman yung pagsasalita niya, pero andun yung may inis, no? May inis sa mukha niya. Yun yung nakikita ko. Okay? And, eto na siya.
They are all scared, no, sa'yo. Scared na sila sa'yo. Okay? Okay. So, bakit nga ba? Parang alam niyo yun, sa takot nila na yan, ano, parang kailangan na lang nila is mag-move forward, mag-ask lagi ng forgiveness, no, para magkaroon sila ng brighter future or magkaroon ng magandang buhay na muli, no. Kasi parang sa mga ganito, no, sa mga ginagawa po mga black magic, better po na isipin nyo rin po dito is yung taong mga nakapaligid sa inyo, lalo na po kung kayo ay patulyad. No? Kailangan po dito is magkaroon po kayo ng kaliwanagan, no? Kasi po hindi naman po ngayon nararamdaman ang mga parusa na magagaling po sa ating Panginoon Diyos Ama is sooner mararamdaman nyo po, no? And now is yung crown chakra mo dito is kumbaga talagang napakalakas, lalong-lalo na ang third eye mo ngayon, ano, napakalakas, yung psychic abilities mo napakalakas, yung pagiging empath mo is still is talaga namang palong-palo at talaga namang gamit na gamit and nababalanse mo na rin ngayon. Yan yung mga ayaw niya, no? Yung mga na-develop mo na lahat, na-enhance mo lahat, na naging napakalakas na ngayon, na hindi niya akalain na ikaw ay makakapasok sa ganyang sitwasyon. Mahina kasi ang pagkakaalam na sa'yo, no? Mahina kang nilalang, mahina kang tao, no? Pero nagkamali siya doon. Masyado niyang minaliit ang pagkatao mo, na hindi niya alam since birth is talagang si Santo Niño is nasa sayo na ang Diyos Ama, ang Jesucristo Ama is nasa sayo na. Hindi niya alam yun noon. Pero ngayon, sinasalubong siya ng mga yan pagka ikaw ay inaatake niya. Ito ang nakagpapakita sa kanya, hindi mga angels mo, hindi archangels mo, hindi mga guides mo, spirit guides mo, hindi, sila mismo ang humaharap sa kanya. Okay? And dahil dyan, syempre, andito yung nanalo ka. Lagi kang for the win, darling. For the win ka dyan, darling. For the win. Okay? For the win ka. For the win. For the win. Ganun yun. Diba? For the win tayo lagi. Siyempre, nakagad tayo eh. Diba? Kailangan lang ganun. And, ngayon is talagang, andito siya, no? Actually, andito yung talagang gusto niyang, talagang nag-a-ask siya ng forgiveness. Not for, parang, andun yung nag-a-ask siya ng forgiveness kasi alam niya sa sarili niya malaki ang nagawa niya pagkakasala sa mundo. Hindi lang naman sa'yo, marami pa siyang ginawan. No? Pero andun yung, kaya niya parang gustong humingi na ng kapatawaran talaga. At patawarin siya is, ang gusto niya rito is yung maprotektahan din yung mga mahal niya sa buhay. Especially mga kids niya. No? Na meron siya. Okay? Kasi talagang pati mga mahal niya sa buhay na malalapit sa kanya is talaga namang nagsasuffer na yun. Okay? Okay. So, we have ito. Yes, di ba? Yung third eye mo talaga ngayon is talagang ando na sa awakening period. Talagang, hindi na awakening, talagang full active na siya, no? And dahil dyan is talagang parang, alam mo yon yung pagkakaroon mo ng third eye is isa yan sa way na parang isa rin sa kinakatakutin niya dahil nalaman mo na na siya ay nalaman mo na kaya siya parang nagkaroon ng idea, no, na para ikaw ay atakihin, no, is dahil sa pagiging power hungry niya. Dahil meron nga siyang gustong kunin sa'yo na ayaw niyang mapunta sa'yo. Yung mga ari-arian, bukod pa dyan sa inheritance na yan, bukod pa dyan sa mga mga iba pang mga gamit, pati spiritual, no? Pati yung mga gifts and abilities na meron ka is gusto niyang kunin, no? So, hindi niya nga ito makuha kasi nga, andito ka na eh, no? Andito ka na sa tagumpay talaga. Sa rurok ng tagumpay is na andito ka na. Hindi lang almost there, kasi andito rin ang yes card. So, andito ka na talaga. Almost there, and yes, talagang andito na. Confirm na talaga is andito na talagang well-guided ka ni God, na talagang ikaw is direct descendant ni God, no? So, hindi to laro. Hindi to basta-basta. Hindi to, kumbaga, yung binigay sa'yo ni God na mission, no, is hindi biro. No? Kasi dito is marami kang matutulungan at marami din naniniwala sa'yo. No? Kaya kailangan mo lang talaga dito is ituloy-tuloy kung ano yung nasimulan mo. Kung ano yung nasimulan mo, ituloy-tuloy mo, huwag mong baguhin, huwag mong dagdagan. Kung ano yung nasimulan mo, yun na yung gagawin mo. Okay? Okay, so awareness, bumagsak. And ano yun? No plans to stop. Hayaan mo siya kung ayaw niya tumigil dahil lang ng
Dahil talaga namang ang makakalaban niya naman dito sila. Ang ascended master, si God, ang universe, di ba? No plans to stop, go. No? So, andito yung talagang, kailangan mo talaga mag-prepare, maging aware sa mga paligid, no? Again, kailangan nyo pong maging aware sa mga tao talaga mapagpanggap na nagpapanggap na sila is from God, na sila is from ascended masters, na guided sila ng universe or what, no? Na sila ay nasa putian, pero ang totoo, hindi, na sila ay mapanlin lang, na sila ay kumukuha lang sa'yo, o hinihigop kang pilit, pero hindi nila makukuha yan because of them, because of your guides, because of God, no? Hindi nila makukuha yan. Okay? Kung ano man attempts ang kunin nila, no? Si God ang pinaka-powerful sa lahat, pinakamalakas. Si God lang, wala na pong iba. Ang Diyos Ama lang po ang pinakamalakas sa lahat. Okay? Kaya we are so blessed, no? Na talagang isa siya or siya mismo ang talaga pong direct na nangangalaga sa iyo, sa akin, sa inyo. Kung sino man dito sa mga collectives ito, congratulations. Kasi nasa inyo po si God. Okay? Kailangan niyo pong pakamahalin yan. And also, Jesus Christ is also nasa inyo daw. O, see? Diba? Ano magapala nitong sisteret mo na ito? Dahil si Jesus Christ, si God is nasa sayo. Paano kanya sisirain? Paano kanya wawasakin? Paano kanya bibiguin sa buhay? Lahat nakaplano. Lahat. Jesus Christ is with you. Thank you so much for Jesus Christ. Love you po. Thank you so much. Thank you. Ay, ewan ko ba kung bakit ganito katitigas ang ulo ng mga ito. Okay, so what else? So be careful. Jesus Christ says, always be careful, no? Kasi talaga itong mga taong to sina-underestimate ka na, alam mo yon, lalo na yung pagiging leader mo or pagiging mentor mo, no? For some of them, no? For some of people, no, or persons na nakakaharap mo, is andun yung na-underestimate ka, yung kakayanan na meron ka. Hayaan nyo sila, no? Hayaan nyo silang maliitin ka, hayaan nyo silang pagdudahan ng kakayanan na meron ka. Kasi only God knows kung ano yung mga ibinigay niya sa'yo, and only God knows, no, kung ano yung mangyayari dyan sa mga taong pinaghihinalaan ka, pinagdududahan yung kakayanan mo. Let go, let God. No? Let go, let God. Okay? Just let go, let God. Hindi mo kailangan makipagtalo kasi yung mga ganyan tao is makikitid po ang isip. No? And yun nga po, kumbaga, katulad ko po na andito po sa inyo ngayon is andito po ako sa inyo, sa harapan ninyo, sa gilid po ninyo, nasa gilid pala ako, sorry. Na para po, bigyan po kayo ng lakas ng loob, no, na ilabas kung ano po yung mga binigay sa inyong kakayanan ni God. Huwag nyo pong itago. No? Huwag nyo pong i-out nyo po yan, labas nyo po yan, ipagsigawan nyo po sa mundo yan na ako ay anak ng Diyos. Lehitimong anak ng Diyos. Ganun po, wag nyo pong itago yan. Hayaan nyo silang tawagin kayong baliw, siraang ulo. Hayaan nyo sila. Sila din naman po ang anong dyan. Alam nyo yung tipong isang araw, sila din mismo lalapit sa inyo para magpagamot, para magpahaplos. Sila rin mismo. And doon nila mapapatunayan yan na ikaw talaga is lehitimong manggagamot at lehitimong galing sa Panginoon Diyos Ama kung anong meron ka. Hayaan nyo po sila. Let go, let God nyo po yan. Hayaan nyo si God. Hayaan nyo si God. Sa lahat po ng kinikilos natin dito sa lupa, hayaan nyo po si God. Panginoong Diyos ang lang po nakakaalam ng lahat. Kung ano po yung buhay natin, at kung ano man ang mga nangyayari pa, at mangyayari pa sa atin. Okay? So, okay. Ang dami bumaba. Wow. Okay. Ang dami pong bumabang parts. Grover. No? So, okay, kung ano po yung makukuha ko dito, ibig sabihin po, this is from Holy Spirit, this is from Jesus Christ, na ito po yung kailangan kong damputin sa inyo and kailangan ko pong ipaliwanag. First one. Okay, so this is from a Sagittarius energy. No, na isa sa mga gumagawa sa inyo na mapo-confess din, no, na talagang may ginagawa rin sa inyo spiritual and physical. Okay, so yan po is isa rin yan sa hihingi po ng kapatawaran sa inyo. Maybe makikisalamuha ulit sa inyo, makikipag-usap sa inyo. So, isa-isa din po yun sa mga marami.
ang taas ng inggit sa inyo, ang taas ng galit sa inyo, nagpapalipad hangin or andun yung nananalangin na ganito sana mangyari sa iyo, ganito sana mangyari sa iyo, ganito sana mangyari sa iyo. May mga ganun siya. So, ang laki ng inggit sa iyo nitong Sagittarius energy, which is ano to, November 22 to December 21. So, doon siya pumapasok. Okay? So, pero ito is magkakonfess kasi bakit? Meron siyang magkakaroon siguro, no? Or parang meron kang health issues noon na parang malilipat sa kanya. Kasi nga po nagpa-backfired lang, no? So for now, is kailangan mo lang talaga mag-go with the flow. Pakisamahan mo lang. Kasi hindi rin siya napapahalata eh. Pero you know it na talagang etong taong tong Sagittarius energy na to is talaga may kakayanan din. Pero nga lang ngayon kasi umiiral sa kanya is inggit. No? So nandito yung talagang ayaw niya na kung ano yung na-achieve mo ngayon. No? So, isa siya sa may ginagawa sa iyo. Also, the Leo energy. Dami na iinggit sa iyo, no? Malakas ka kasi. Binigyan ka ni God ng talagang superpower. No? Again, sa mga healers po naman talaga is talagang may kanya-kanya pong uniqueness. Pero iba yun sa iyo. Parang, alam mo yung combination. No? And, the more na marami nagpapagamot sa iyo, the more na marami ka nahihikayat na tao, napapagaling na tao, naniniwala sa iyo, the more na lumalakas ka. No? See? Your power can't be touched. No, no, no. You're untouchable. And now we have the good news, no? Ano ba yung good news na yan? Na talaga yung mga toxic situation, toxic or mga struggles sa buhay mo, talagang tapos na. It all ends. No? Talagang tapos na. Okay? So, someone needs your attention. Maybe your hubby, your wife, no, your children, no? So, ang kailangan mo lang talaga dito is balansehin. Okay? Try to balance, no? And now, we have the Pisces energy. So, isa rin to sa mga may umaatake sa'yo, no? Literally, is yan yung mga umaatake sa'yo, no? Okay, so yung mga nakataob muna kukunin natin, no? So, yung Pisces na yan is wala na kayong connections niyan at all. Okay? Wala na kayong connections niyan at all ng Pisces energy na yan, which is very good. And also, we have the Aries energy. Still, no connections din kayo dyan sa Aries energy na yan. No? Kung sino man yan. Dahil yung mga yan, kung sino man to mga binabanggit ko, Sagittarius, Leo, Pisces, and Aries is yan yung mga umaatahang tao sa'yo. Okay, all of that, no, all of them is talagang binigyan na ng warning ni God yan. But then, inignore nila lahat. Sige pa rin sila. Sige banat, sige karga, sige buga. Diba? Now, they are all suffer. No, nagsasuffer sila talaga ngayon ng mga hindi magaganda. As in, mabibigat. No? Now, dahil din dyan, sa binibigyan nilang atake sa'yo, is lalo kang lumalakas. Lalong nagiging mas powerful ka. No? So, what else? And now we have the she or wants to like you, no? Na parang andito nga yung gusto kanya ng parang yun nga makipag-communicate ulit sa'yo or magkaroon ulit ng conversation sa'yo. Gusto niya lang ulit magkaroon. Pero hindi niya nga po alam kung paano yung right way o kung paano yung right approach, no, sa'yo. No, kasi natatakot siya sa rejection. And for sure, hindi mo na rin ito tatanggapin. And God knows, no, na talagang sinabihan ka na rin dito ni God na tama. No? Okay? Cut mo na yan. Okay? So, all you have to do is to cleanse your space, no? Kasi this is, I think, 5 years ago, no, na nangyari na sa'yo. So, ito kasi ang ayaw na, no? Yung magkaroon ka ng ganitong buhay na from rags to riches, which is yung rags na yan is talagang siya yung gumawa niyan. And to riches is si God na ang gumawa. At gagawa. At talaga naman kung riches, fame, wealth is talagang, abundance, prosperity is talagang mag-o-overflow sa iyo to, collective. Okay? So just claim it kasi talagang if you're with God, wala pong naghirap na anak ng Panginoong Diyos Ama. Wala po. No? Wala. Lahat po yan inalagaan ni God dahil ang gusto ni God, yung anak niya is maging masaya. Okay? So let me take care of you. So that's a message from God. Let me take care of you and sa lahat, no, sa lahat. Hayaan yung si God ang mag-handle ng lahat ng sitwasyon, no. Okay? So, yan po ang ating reading for today. That's a tarot vision from that's a message, no, from your sisterette and kung ano yung mangyayari sa inyo. Ito pong last natin na to is ito yung mga halos mix na po, no, na kung sino yung mga umaatake sa inyo and ito yung halos mangyayari sa inyo na ayaw niya, no, in the near future. Na talagang from rags to riches, dyan po siya gigil na gigil kasi hindi niya po matanggap yan. Dahil alam niya nga po sa inyo is mahina po kayo.
Okay? To make it short na hindi lang mahina, no? Ando po yung salitang aanga-anga po kayo. Na bobo kayo o boba kayo. Na wala kayong alam sa mundo, kundi magbigay ng pasakit sa kapwa. Yun ang tingin niya sa inyo. Masyado niya kayo minaliit. Pero ang totoo po, minaliit man niya kayo, bobo ka man, no? Kung ano man ang gusto niya itawag sa'yo. Pero pagdating naman sa Panginoon is hindi ka nagkulang. Dito ka naman, dito busog na busog ng utak at puso mo sa kanila, kay God. No? Yun ang hindi kayang bilhin. Yun ang hindi kayang pag-aralan. Kasi yun is from heart eh. Hindi naman from mind. Sa puso nang gagaling yun. Yung pagkakaroon mo ng faith, hindi po iniisip yun. Hindi po pinag-aaralan yun. Hindi nyo po kailangan ng matematika doon. No? Wala pong ganun doon. Walang siyensya po doon. Dahil lahat po ng pananalig, lahat po ng pananampalataya is galing po lahat sa puso yan. No? Kaya po si God ganun din. Talaga nag-uumapaw, siksik, liglig ang pagbibigay sa inyo ng proteksyon at pagmamahal. Hindi lang yun. And siya din lahat na nagpo-provide para sa iyo. Okay? So, tuloy-tuloy nyo lang po yung pananalig, pagmamahal sa kanila, especially kay God. Wala po kayong ibang kakapitan kundi siya. Wala. Siya lang po. Siya lang po lahat na makakasagot. Siya lang din po lahat ng makakatulong sa inyo. Wala pong sino man. Kahit po best friend mo yan for how many years, kahit 2 dekada yan, wala pong silbi yan. Kasi po yan, kahit po, iba po talaga si God. Iba. Kahit po gano'n po kayo ka-close, kahit po asawa nyo. Kahit po asawa nyo, kahit po magulang ninyo. No? Iba po pagka si God po ang sumagot. Iba po pag si God ang tinanong nyo, kinausap ninyo. Iba po. Hindi nyo man siya naririnig, hindi nyo man siya nakikita, pero yung mga ginagawa niya, papakita at papakita niya sa inyo. Once na siya po ay talagang nilapitan ninyo. Makikita nyo yung resulta ng mga katanungan ninyo, mga hiling ninyo, makikita nyo lahat. Okay? So, ako nga po, lagi ko sinasabi nyo, trust no one. Trust no one, trust no one, except God, Jesus Christ, no? Ascended Masters. Yan. Sila lang po ang pwede natin pagkatiwalaan sa mundong ito. No, wag po natin ibigay yung trust natin sa mga tao ng 100%. 80% pwede, 70% pwede, pero 100% po wag. Okay? Kay God pwede. Kahit i-exceed mo pa yun, no? Na 120, 130%, bigay nyo lahat. Bigay nyo ng todo. Kasi iba po ang bibigay niya sa inyo. Mas malupit dun. Okay? So, bow your heads. Healing na po tayo. Okay? So, maraming salamat po. And sa mga naka-resonate po at hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, and then click nyo po ang like and share, and also yung notification bell para po update po kayo lagi sa ating mga readings. Okay? So maraming salamat po, and God bless. Bye!